programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matutuntun na ng mga pulis kung saan nagtatago si Moira, Doc Carlos at Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sa Apex, balak sanang dumalaw ni Harry sa daddy niyang si Doc Carlos. Sa hindi sinasadya ay narinig ni Harry na pinag-uusapan nila Lynette kasama ang mga pulis si Doc Carlos. Posible raw kasi nakasabwat ni Doc Carlos si Moira at Zoe. Ipinagtanggol naman ni Harry ang mag-ama niyang si Doc Carlos. Paano raw mangyayari na maging kasabwat ni Doc Carlos ang mag-inang Moira at Zoe kung nakaratay sa ospital si Doc Carlos at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising? Maayos na piniliwanag ni Lynette ang lahat kay Harry. Nagising na raw si Doc Carlos, ngunit may masamang balita. Tinakasan ni Doc Carlos ang bantay niyang pulis at sinaktan niya ang pulis upang makatakas. Suot pa nga ngayon ni Doc Carlos ang damit ng pulis. Nagimbal si Harry. Tila napahiya siya sa pagtatanggol sa ama niyang si Doc Carlos. Buong akala kasi ni Harry ay nanahimik lang si Doc Carlos na nakahiga sa Apex. Yun pala ay gumawa na naman ito ng kasamaan. Sigurado raw na tama ang hinala ni na Annalyn na magkasabwat si Doc Carlos, Zoe at Moira. At ngayon ay sabay-sabay silang nagtatago. Sa pagkakaalam ni Zoe ng buong katotohanan sa pagkamatay ng pinakamamahal niyang lalaki na si Dax, ay wasak na wasak si Zoe. Ngunit nagawa pa rin ni Zoe na ipagtanggol si Doc Carlos kay Moira. Matapos tutukan ni Moira ng baril ang daddy ni Zoe na si Doc Carlos. Ayaw raw ni Moira na kasama nila si Doc Carlos dahil si Doc Carlos raw ang magpapahamak sa kanilang mag-ina. Dagdag pa nga ni Zoe na si Doc Carlos ang dahilan kung bakit siya nakatakas sa lugar kung nasaan sina Annalyn. Kung hindi raw nakita ni Doc Carlos si Zoe, ay malamang raw na dinala na siya ni RJ sa mga pulis. Iyak ng iyak si Zoe. Naiipit na si Zoe sa dalawang magulang niyang kriminal. Tinanggi naman ni Doc Carlos ang paratang ni Moira. Bagkus si Moira raw talaga ang magpapahamak sa kanilang mag-ama. Dahil si Moira lang naman raw ang punot dulo ng lahat. Kaya binalikwas ni Doc Carlos si Moira at pinapalayas ni Doc Carlos si Moira sa pinagtataguan nila. Ngunit hindi nagpapatalo si Moira. Pilit nakikipaglaban si Moira kay Doc Carlos at nagtatalo silang dalawa. Habang pinagtutulakan ni Doc Carlos si Moira palabas ng hideout nila. Wala nang maisip na paraan si Zoe para mapatigil sa pag-aaway ang dalawang magulang niya. Kaya nang makita ni Zoe ang baril sa lamesa ay hindi nagdalawang isip si Zoe na damputin ito at itutok sa daddy niyang si Doc Carlos. Kahit masakit para kay Zoe na kalabanin ang ama niyang si Doc Carlos ay ginawa pa rin ni Zoe upang matapos na ang alitan ng dalawang magulang niya. Nagimbal si Doc Carlos nang tutukan siya ng baril ng sarili niyang anak na si Zoe. Pinakiusapan ni Doc Carlos si Zoe na ibaba ang baril niya dahil kakampi raw niya si Doc Carlos. Kung meron raw nakalaban sa kanila, ayun daw ay walang iba kundi si Moira. Dahil ipapahamak raw sila ni Moira. Alam raw ni Doc Carlos na marami pang binabalak na masama si Moira at idadamay muli sila nito. Ngunit desidido si Zoe na napabitawan kay Doc Carlos ang mami niyang si Moira. Kaya walang nagawa si Doc Carlos kundi tanggapin na mas matimbang ang pagmamahal ni Zoe sa mami niyang si Moira. Kahit na nga palaging pinapahamak ni Moira ang anak na si Zoe. Nagkasundo na lang si Moira at Doc Carlos na magtutulungan silang dalawa upang hindi sila mahanap ng mga pulis.
Tutal naman raw ay pare-pareho na silang pinaghahanap ng mga pulis at wanted na sila sa batas. Kaya kesa mag-away raw sila ay mas mabuti na magtulungan na lang sila kung paano sila makakapagtago. Samantala, nakapagpalit na si Zoe ng damit. Pinili ni Zoe na makapag-isip at makapag-isa. Kahit napakadelikado na lumabas si Zoe ay ginawa niya. Hindi na naisip ni Zoe na baka may makakita sa kanya at isumplong siya sa mga pulis. Basta ang gusto lang gawin ni Zoe ay mapag-isa siya. Dahil bumalik lahat ng sakit na nararamdaman ni Zoe sa pagkawala ni Dax. Lalo pa at hindi matanggap ni Zoe na mismong ama niya ang pumaslang sa pinakamamahal niyang lalaki. Sa Apex, kasado na ang plano nila na mahuli ang lahat ng natatago kasama si Moira at Doc Carlos. Panigurado raw na magkakasama lang ang mga yon, kaya kailangan nilang maunahan kung anuman ang mga masasamang plano na gagawin nila Moira upang wala ng mga inosenteng tao ang madamay sa kasamaan ng pamilya nila. Tinapat naman ni Nushiji si Annalyn at ang pamilya nito na handang-handa siyang tumulong para matugis si Moira at hindi hahayaan ni Nushiji na may madamay pang iba sa mga kasamaang balak ni Moira sa pamilya Tanyag. Sobra-sobra na raw ang pagiging masama ni Moira, kaya kailangan na nilang mahanap si Moira sa lalong madaling panahon. Nangako si Nushiji na gagawin niya ang lahat upang mapahuli si Moira. Nang sa ganon ay mapagdusahan na ni Moira lahat ng kasalanan niya. Samantala, kahit na nga masama ang loob ni Annalyn at RJ kay Zoe, ay nag-alala pa rin sila sa kalagayan ni Zoe. Natatakot daw sila para kay Zoe. Alam raw nila na masyadong palaban si Zoe. At the same time ay malambot rin ang puso kahit paano. Kaya upang makasiguro na hindi masasaktan si Zoe ay pinakiusapan nila si Nushiji na kung maaari at kung sakali na makita nila Nushiji ay wag na lang saktan si Zoe. Hayaan na raw na ang batas ang magparusa sa mga kasalanang ginawa ni Zoe. Wala namang daw problema kay Nushiji. Kahit paano raw ay may natitira pa naman raw na awa si Nushiji. Kaya hahayaan na lang raw ni Nushiji si Zoe. Pero kailangan niya pa ring managot sa batas para mapagdusahan lahat ng kasamaang ginawa nilang mag-ina kasama na si Doc Carlos. Sa pagtatapos ng abot kamay na pangarap, may mamamaalam pa rin kaya sa mga tauhan? Mabubuking na kaya itong si Zoe na siya talaga ang pumatay kay Don Pepe? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng magantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!